Congressman Arnolfo Teves kung iapela nito ang warrant of arrest laban sa kanya. Meron na di umanong warrant of arrest si Kong Teves. Okay? Are seriously considering our options kasi po, ang appeal po, ang sa warrant po, ang appeal dyan ay procedurally, you ask the higher court. Yun naman pong sa finding of probable cause ng Department of Justice, ang appeal po dyan is to the Secretary, which may be futile. Yan. Ito po yan. Dalawa po yan. Okay? Ang pinag-uusapan dito ni Atty. Tapasio, yung warrant of arrest na pwede nilang i-contest sa husgado. Ayan. At saka yung probable cause na dinesisyonan ng DOJ kontra kay Teves. At yan naman ay pwede nilang ilapit kay Secretary. Na sinasabi ni Atty. Tapasio, walang silbi. Sa Tagalog, sa madaling salita, walang kwentang ilapit mo pa yung probable cause na yan kay Secretary. Kasi nga, nagdesisyon na si Secretary. Ilang buwan nang nakakaraan, para sa kanya, case closed na eh. Yan po yung pinupunto nila ng kampo ni Teves na saan ngayon lulugar itong sila, ang kampo ni Kong Teves, saan sila magrereklamo ngayon? Saan sila maghahanap na para questionin nila yung probable cause kung ultimo yung Secretary of Justice ay dinesisyonan na yan at dati pa, wala pang probable cause, may desisyon na si Secretary of Justice, si Boying. Oh. So walang nangyayari dyan, moro-moro ka, paano mo ka-questionin yan? Diba? Kasi yung desisyon ng probable cause ay DOJ ang nagdesisyon niyan. Eh, sino bang bossing ng DOJ? Eh, di si Boying. Oh, wala talagang pupuntunguhan yan. Yung warrant of arrest naman, pwede nilang questionin, pwede nilang ilapit sa hukuman. Yan, meron silang laban dyan. Kasi patas ang hukuman. Pero pagdating kay Secretary, kay Boying, alam na alam natin, wala silang pag-asa dyan. Pero sa ngayon, wala pa raw natatanggap ang kampo na order at resolusyon mula sa Korte at Justice Department. Ayan, katulad nito. Wala pa silang natatanggap sa Korte. Yung warrant, yung order, yung warrant, yung probable cause, wala pa. Wala pa silang natatanggap sa Korte at wala pa silang natatanggap sa DOJ. So sa madaling salita, yung lumalabas na kaso ni Teves, ayan ay kaso lang sa presscon. Wala eh. Walang official. Wala na sila natatanggap. Hindi ko nga maintindihan bakit kasi nauuna lagi sa presscon. Ibinalita na sa madlang people. Nasa media na. Nagpa-presscon na si Boying. Wala pa pala. Wala sila. Tandaan nyo. Kailangan meron silang matanggap na official na meron siyang warrant sa Korte at sa DOJ. Naintindihan? Kasi hindi yan pwedeng, halimbawa, alam mo, gobyerno tayo eh. Ha? Tayo po ay napapamunuan ng gobyerno. Hindi po tayo napapamunuan ng marites. Hindi katulad, kasi po yung mga marites may sariling batas yan. Ha? Basta sila nagkumpul-kumpul sa GC, yun na batas. Yun ang papaniwalaan ng mga marites. Kahit alam nila naglolokohan sila, kahit alam nila sila hindi nagkakasundo, basta sila magkumpulan sa GC, yun na ang batas. Oh, parang ganyan po ang ginagawa nitong si Boying. Hindi po ito pwedeng sa media niya ilalabas pero wala namang official statement pa. Wala silang natatanggap sa DOJ at sa Korte. Hindi pwedeng ganon. Kailangan lahat ng hakbangin ng gobyerno ay opisyal. At alam, yan ni Boying kasi abogado siya. So sa madaling salita, as of now, as of today, as of this very hour, wala pang opisyal na kaso or warrant of arrest si Teves dahil wala pang nailalabas
bukod sa media. Bukod sa gobyerno ng Marites. Nauunawaan po? Ganyan po. Ganyan po ang kalakaran ng mga Marites. Basta sila, agree sila, kahit hindi totoo, pinapaniwalaan nila. Oh. Ganun po ang sinungaling. Alam niyo ang sinungaling? Anong katangian ng sinungaling? Dahil sa kanilang pagsisinungaling, pati sarili nila naloloko nila. Di ba? Ganun ang sinungaling eh. Kasi sa tagal na nilang nagsisinungaling, nagiging normal na sa kanila, pati sarili nila, naloloko na nila. Ganyan po ang Republika ng Marites. Parang nangyayari rin po yan sa taong bayan. Sa pagsisinungaling or sa pagchichismisan or sa pagpipreskon lang sa media, yung taong bayan naman, paniwala ng paniwala. Yes, I know, susunod na yung kaso or yung warrant. Pero ang tanong dito, eto, bakit matagal? Bakit nauuna sa media? Ano to? Form of harassment? Hindi ko alam. Tinatanong ko lang po, hindi tayo nagbibintang. Ba't walang natatanggap si Tebes? Walang natatanggap yung kampo nila Tebes. Lagi na lang ba tayong ganito? Yan po ang nakakatakot ngayon kasi pag siniraan ka talaga sa media, pag pinagkaisahan ka ng mga Marites na yung mga taong walang magawa sa buhay. Oh, katulad niyan, nagsalita sa sa press con, meron na. So yung iba naman, alam mo naman, di ba? Mabilis mabudol, maniniwala agad. Katulad nga nung kay Bantag, hindi ako lang sa inyo, baka nakakalimutan niyo. Pinasusuko si Bantag. That time, wala pang warrant of arrest. Pinasusuko na. Harapin daw ang batas. Ganun ang style. Alam mo, same yan eh. May pattern din kay Tebes. Kaya nagtataka kami, bakit nyo pasusukuin walang warrant? Bakit nyo pinaharap sa batas walang warrant? Yung mga Marites naman, naniniwala. No, sumuko ka na. Bakit susuko? Walang warrant. Yun po ang nagiging tanong ko dito, Kalaboying. Bakit laging nauuna sa Ang bilis. Ang bilis ng release sa media, wala pa naman. Eto na naman, no? Wala na naman. Wala pa. Okay? But I'm dati ko pa sinasabi, sigurado ako, I'm sure na magkakaroon ng probable cause at talaga meron niyang warrant. Magkakaroon yan. Kasi sila nagdidesisyon yan eh. Case closed na nga lang. Sa kanila nga, case closed na. Pero napakatagal. Matagal pa pala, bakit nasa presscon na? Yung iba sinasabi, ang sabi nga dito ni Atty. Panelo, paulit-ulit yung kanilang presscon. So, ibig sabihin, talagang mahilig sa presscon tong mga to sila Boying. Kada galaw, kailangan may announcement. May pa-presscon. Bago matumbok, kailangan nakarami na ng presscon. Naalala nyo yung kaso sa rebellion ni Tebes? Nakailang presscon sila bago lumabas yan. Yung official na tinag na siya sa terrorism pala, hindi rebelde, sa terrorism. Diba? So, mga ilang kayang presscon ulit ito para talaga makarating kila Tebes, sa kampo ni Tebes, yung probable cause at warrant of arrest. Kaya, matagal to. Sabi pa ng abogado ni Tebes, iaapela rin nila ang terror tag sa dating mambabatas. Martes nang ipag-utos ng korte ang pag-aresto kay Tebes at 3 pang iba na sangkot Ang mahirap dyan sa terror tag na yan, karamihan po dyan, ang miyembro ng yung anti-terrorism group na yan, ay mga sekretary. So that is political in nature. Siyempre, sekretary yan. Sila yan, mga sekretary.
At alam naman natin ang mga sekretary ay ang nagposisyon dyan ay si President Marcos. So, political po yan. Medyo, again, Atty. Topacio, medyo malabo din ulit yan. Kasi alam naman natin na isinisiwalat ni Kong Tevez ang baho ng Kongreso, yung sa Ethics Committee, pati yung patungkol kay Marcos, pati nga dyan dun sa asawa ni Speaker, isinisiwalat. So, syempre, galit sa mga yan, and yung terrorism na yan, miyembro niyan. So, bagamat karapatan talaga nila Tevez, nila Atty. Topacio na ilapit yan sa kanaukulan, pero in reality malabo. Kasi magkakakampi ang mga yan eh. Sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Noel Degamo. Ayon naman sa Justice spokesperson, malaya raw ang kampo ni Tevez sa kahit anong legal na hakbang. Yun lang, malabo. Totoo naman, malaya. Pero ang huling pag-asa nito nasa korte. At ako'y naniniwala, yung mga witnesses na yan, yung mga ebidensya nila, isa-isa yung magbabagsakan. Tandaan po natin, paalala ko lang pong muli, yung mga kanilang witnesses ay nagsiurong na. At hindi ko alam kung saan pa sila kukuha ng ebidensya. Kasi lahat po ng ebidensyang nilabas nila sa presscon, nakaangkla po doon sa mga witnesses. Na yung mga witnesses na nagsiurong na. So sa madaling salita, sa mata ng publiko, wala na silang ebidensya. Hindi natin alam kung meron silang panibagong ebidensya na ilalabas. Pero sa tingin ko, at sa tingin ng marami, wala nang ebidensya yung ilalabas. Kaya nga natatagalan eh. Kasi sasampahan sa korte. Tapos wala nang, magmumukha lang silang tanga. Kasi wala silang ilalabas na ebidensya na tatayo sa korte. Puro hearsay. Sabi ni ganito, sabi ni ganito. Walang collaborating evidence. Wala na eh. Nagsiurong na. Kaya maganda rin to. Ako naniniwala that this could be a blessing in disguise for Kong Tevez. Yung pagsampa sa kanya kung matuloy, nang sa ganon, hindi na to puro pa presscon lang sila. Talagang magigiba na nila Kong Tevez itong mga to. Magigiba nila yung mga di umanong pinagmamalaki nilang ebidensya. Pwede na nilang ipamuka na yung ebidensya nila walang kwenta. This time, patas na ang laban. Kasi siyempre sila nakakapagpa-presscon, ang kampo ni Kong Tevez hindi bihira makapag may access sa media. So, pero dito pwede nilang gawing tanga yung ebidensya kasi pwede nilang questionin. So I strongly believe this could be a blessing in this case kay Tevez. Magigiba niya na tong mga hindi na sila pwedeng magmalaki sa presscon, maganda yung malalim ang kanilang ebidensya. Coach, tanong ko lang po, sabi ni Gemma Pasyente, bakit hindi maimbestigahan ng Senate? Hindi ko rin alam eh. Again, para sa akin, political in nature to. And alam naman natin kung sino yung mga malalakas kay Marcos. Hindi naman po kaila yan eh. That is a public knowledge. No? Alam natin sila Boying, malalakas yang sila Marcos. No? Siyempre, may mga kaalyado yan, lalong-lalo na sa Kongreso. Pinsan niya yung speaker doon eh. So, hindi lang sa Senado, pati sa Kongreso, na dapat sana ito ay naiimbestigahan. No? Pero gusto nga ni Tevez yun sa katunayan. Pero tinapos agad eh. Naalala ninyo yung investigasyon dyan? Tinapos agad. Hindi pinagsalita si Tevez, no? Tapos nagkaroon pa ng issue na sila Senator Bato ay parang di umano'y kumakampi pa sa mga Degamo, no?
Hindi, again, the main problem here is, this is political in nature. At alam naman natin, pag sa politika, kampi-kampihan sila. O kaya, ako, gusto ko sana maimbestigahan sa Senado, lalong-lalo sa Kongreso. Kaya lang, wala eh. Parang ang iniimbestigahan doon yung katulad sa Bucor, dahil humihingi ng dagdag budget. Hindi naman tayo sa nagbibintang. Yung NIA, humihingi ng budget. Pagka wala atang hinihinging budget, ayaw nilang dagdagan eh. But, this is public knowledge. Okay? Hindi tayo nagbibintang. Kung kayo po ay hindi in denial at kung kayo ay hindi ensimada, you are aware. I know you are aware na grabe po. Grabe po talaga ang politika ngayon. Kaya nga yung pinag-uusapan na posibleng ma-impeach si Marcos dahil yung pagpasa niya ng pera kay Sara. Wag na natin pag-usapan kung legal to o hindi. Pero talagang sa ngayon, hindi uumbra ang impeachment kay Marcos. Puro kaalyado niya yan. And ang lakas ngayon, sobra. Kaya pansinin nyo, kahit lubog na ang Pilipinas, pataas na pataas ang presyo, considering na siya pa ang Department of Agriculture Secretary, kahit lantaran na po ang kapalpakan diyan sa agrikultura, lalong-lalo na sa agrikultura. Talagang super palpak yan. Lantaran yung paglubog natin, lantaran yung kapalpakan. Hindi magiba eh. Bakit? Puro kaalyado. Kaya nga, para pag tiningnan po ninyo, medyo flawed po talaga yung ating form of government. Kasi ang hirap po talaga, ang mangyayari dyan, magkakaalyado lang po. Ang gagawin niya, palalakasan niya lang yung magkakaalyado, hindi kayo I will scratch your back and you scratch my back. Hindi ko kayo papagsinin, magtrabaho kayo dyan, hindi ko kayo ka-questionin, tama man yan or mali, hindi ko kayo ka-questionin, basta, protektado nyo ako. Again, hindi tayo nagbibintang, okay? But, that is public knowledge. Kitang-kita nyo po yan. Napaka-obvious po niyan. Kaya ang hirap eh. Mahirap talaga. Hindi basta-basta magigiba, but in his time, may panahon yan. No? But hindi ko siya nakikita in the near future. Sabi dito ni Facilidad Maligan, naiinis na ako kay Bato. Kaya sa current admin, bumabalimbing na. Naku, marami na pong bumalimbing. Hindi lang naman sa mga politiko, kahit sa mga vloggers eh. Bakit? Andun yung pagkain. Andun yung ensimada. No? Kaya mangilan-ngilan, kaya ako ay lumalapit ako sa inyo. Suportahan ninyo yung mga naninindigan. Hindi yung lumilipat, bumabalimbing dahil sa kain. Hindi dahil sa ensimada. Kaya kahit yung iba dating kasamahan, halos marami. Actually, before the election pa ganyan, halos isuka nila si Marcos. Halos murahin nila. Tapos lumipat doon. Yung iba naman, pinatapos muna ang eleksyon. Nung gutom na rin, wala na rin views, lipat na rin doon. Ang usapin nandito eh. Andun yung views eh. Hindi ko na po sila isa-isahin. Alam nyo naman siguro mag-obserba. Matatalino po kayo, hindi naman kayo nabudol. No? Ganun eh. Ganun ang kalakaran ngayon. So, hindi lang po mga politiko bumabalimbing. Pati mga vloggers, media na lang eh.
Dati kung kalabanin nila si PRRD. O ngayon, tahimik ang media. Ibinalita ba ng media yung kaso ng Okada sa Amerika? Hindi nyo ba napapansin, tahimik ang media ngayon sa pangit na nangyayari sa gobyerno? Ganyan nila. Ganyan kinontrol nung tatay. Kinontrol nila dati ang media. Ang pagkakaiba lang ngayon, dati kontrolado nila ang media. Kaya kontrolado nila Pilipinas. Ngayon lang, hirap sila kasi may social media. Bagamat, may mga kakampi pa rin sila, mga ensimada vloggers, pero hindi lahat, hindi nila masolid kasi napakadaming social media. Meron naninindigan. But definitely, again, this is public knowledge. Hindi tayo nagbibintang. Kung ikaw po ay nakatingin sa realidad, alam na alam mo, nasa panig nila ang mainstream media. Kung hindi ka in denial sa katotohanan, alam na alam nyo, nakapanig sa kanila. Kaya mahirap gibain eh.